Welcome back sa aking channel mga Kaspiro. Maraming salamat sa suporta ninyo. Muli po, samahan niyo po ako sa ating mga adventure sa ilalim ng dagat. Welcome back guys. Medyo sugal muna tayo kasi malayo ang spot na pinuntahan natin. Tapos ang gasolina natin ay 1 litro lang. Medyo alanganin ako. Pero malaman lang ito mamaya. Tinignan ko tangke meron pa naman eh. May pang-uwi pa pero hindi ko alam kung makakadali tayo dito kasi kung hindi, mapipilitan pa tayo pumunta sa ibang spot doon banda sa malayo-layo para makahuli pa tayo ng isda kung sakaling wala dito, pero sana meron. At syempre po, exercise muna tayo dito sa mababaw. Hindi tayo pwedeng magdirekta kaagad sa malalim kasi hindi pa nakakapag-adjust ang ating katawan. 100% visibility ang dagat dito mga Kaspiro, malinaw, kaya parang excited na kaagad ako. At ito na nga mga Kaspiro, pinuntahan ko na yung hiwalay na bahura na palagi kong tinatawid kapag dito ako sa spot na ito. Nandito na tayo sa tunay na laban mga Kaspiro, kaya piskol tayo dahil karamihan na napapana ko dito ay mga pelagic, mga badlon, mga GT at saka mga King Mac. Pero hindi ganun kalakas ang kutob natin ngayon mga Kaspiro dahil walang agos. Karamihan kasi sa pelagic ang akyat talagang may agos kasi yung mga maliliit na isda, kung napapansin ninyo kapag may agos ay umaangat sa bato. Kaya yun ang pagkakataon ng mga pelagic para makakain ng mga pagkain na maliliit na isda. Patingin-tingin pa rin ako sa aking gilid mga Kaspiro, baka sakaling mayroon pa rin kahit walang agos, hanggang sa napansin kong mayroon pa lang isang harlequin sweet lips na nandito sa aking tabi. Sana hindi mo kabitaw. Medyo delikado ang tama niya mga Kaspiro, kaya sana hindi makabitaw. Medyo matagal-tagal na kasi ako sa ilalim mga Kaspiro, kaya hindi ko na nasinta ng maayos dahil kinakapos na rin ako sa hangin. Alright. At ito ang naging unang isda natin para sa araw na ito mga Kaspiro. Pasisid pa lang ako sa ilalim nung mapansin ko itong suno mga Kaspiro, kaya hindi na tayo nagatubili pa, pinold na natin ang trigger. Isang good size na coral trout mga Kaspiro.
habang pasayad tayo sa seabed, ito may sumilip na ilak. At bigla-bigla mga kaspiro ay napansin kong may isang GT o mamsa na dumaan. Pero wala tayong magawa dahil nakapana tayo ng isda, hindi na natin pwedeng panain. Sarap to. Kaya mamsa. Dumaan. May dumaan na mamsa mga kaspiro. $1.5 kilos ang ilak na ito mga kaspiro, malaki. Kaya pagplanuhan ko na lang na iiwan para iulamin. Naka stone shot ako ng isang over na ublong mga kaspiro. Salamat sa Diyos. At dahil dito sa suno na ito ay boundary na yung ating panggasolin. Hanap muna ako ng ibang spot. Ayun mga kaspiro. Itlog. Maraming salamat sa nagluto ng itlog. Matapos tayo nakapagpagas ng tiyan, ay balik na ulit tayo sa ating duty. Another spot mga kaspiro kung saan meron kaagad tayong nakitang 2 pirasong surahan at 2 pirasong mublad, kaya dapa kaagad tayo para lumapit at mapana natin. Hinintay natin ang pagkakataon na
naka double kill tayo at salamat dahil hindi tayo nabigo. Sana sa susunod ay maka triple kill tayo. Paunti-unti ay medyo nasasanay na ako na mayroong mabigat sa ulo ko, yung underwater camera natin. Medyo sagabal sa akin kasi nung una, pero ngayon parang nasasanay na rin ako. Narating ko na mga kaspiro yung kuiba na pinanaan ko ng 17 kilos na mamsa. Maraming beses na akong nakapana dito, pero yung pinakamalaki ay 17 kilos, kaya dahan-dahan akong bumaba para tingnan kung mayroon laman. Habang tinitingnan ko sa loob ng kuweba mga kaspiro ay may napansin akong gumalaw sa labas, at nung tiningnan ko nga ay isang marble grouper o kugtong. Fish on mga kaspiro ang isang marble grouper o kugtong na tumimbang ng 5.4 kilos. Direktang tama niya mga kaspiro sa tungol, kaya medyo nahirapan tayong tanggalin ang ating shop dahil yung kanyang flapper ay pumulupot sa tungol.
Isa sa mga advantage kapag malinaw ang dagat mga kaspiro ay mabilis natin nakikita yung mga isda. At ang mga isdang malalaki ay hindi gaanong may ilap dahil malayo pa lang nakikita na nila ang mga tao, kaya hindi na sila nagugulat. Chinik ko ulit yung pinanaan natin ng kugtong mga kaespiro, baka sakali kasing may mga suno pa na lumabas. Kadalasan kasi may ganyan, lumalapit ang mga suno kapag mayroong ingay silang naririnig sa ilalim. Pinuntahan ko muna yung isang kuweba na madalas ko rin pinapanaan na mamsa, baka kasi meron, kaya tiningnan ko muna. Pero dahil walang laman, kaya nakapagpasya na tayong umuwi na dahil mayroon na tayong huli at saka mas magandang makauwi ng maaga.